Guys, so ito yung continuation namin nung dumating kami kagabi. And kumain lang kami, then we sleep. But late na kami nagising. So we're here now sa mismo ng Eiffel Tower. Ayan. First time namin na bumiyahe from where we live sa hotel. And ang hirap kasi dito talaga, guys, no, na most of the people are not speaking English. So buti na lang may mga Pilipino na nag-guide sa amin until we ride to a metro train. Pero nagkakaligaw-ligaw pa kami dahil marami palang stopover, and then you have to move to another lane. Kaya ang nakasulat kasi doon puro mga France, mga France, no? Kaya hindi namin maintindihan. Pati nga yung language up school, pinagtawanan lang dahil kasi mali-mali daw yung grammar doon sa French yung translation. So, yun nga, no? So, it's another experience. Kailangan talaga magtanong-tanong tayo. Hindi mo kanina, no? Nagano na kami nag-exit. Exit kami doon sa palabas na. Palabas na. So, mali ang pinana namin. Kaya nung bumalik kami, invalid na yung ticket namin. Hindi na kami makapasok. So, buti na lang nakiusap kami doon sa may ticketing Henry Clavero. Ganun nga ang ano na we are heading to Eiffel Tower. Nagkamali lang kami labas. So, buti na lang pinagbigyan kami. Sa bagay, ang pamasahe sa train from where we stay going to our destination is about 2 euro. So, that's fine. But, of course, it's a waste na talagang few minutes lang, and then yung ticket mo invalid na. Grabe talaga, guys, ang na-experience namin kanina. Grabe. Kalain mo, nabuti na lang, salamat sa mga kababayan natin na aming natanungan. Kailangan lang talaga kapalan lang talaga ng mukha eh. Dala-dala mo pag mga ganitong pagkakataon na pupunta ka sa isang bansa na talagang walang nagsasalitang English. So halos French. Ang nangyari pa doon sa unang pinagkuhanan namin ng ticket, hindi siya nagsasalita ng English. Talagang wala. Talagang nakahang kaming dalawa. Tapos buti na lang, siguro naintindihan naman din kami na 4 ang ticket, ganito, gano'n. Naku, grabe. Na-stress talaga kami kaninang dalawa ni Kuya Henry. Kasi ang dami-dami namin, pumasok na kami sa isa eh. Pumasok na kami sa Monterrey, ano tawag doon? Kasi yun naman yung binigay sa amin instruction. Yun pala, mayroon pa doon sa kabila. Buti na lang, hindi kami sumakay doon. May ano doon, may Pinay. Nagtanong kami, sabi niya, ay ma, mali po, kabayan, sabi sa akin, ay mali po kayo. Sa kabila po kayo. Kasi ito, hindi ito papuntang Eiffel. Tapos ngayon, ang ganda lang kasi ang dami ka ng Pilipino kasi dito, no? Dalawang Pilipina yung aming Sabi niya, mga puro Pilipino tulungan lang dito na nagtulong-tulong sila. Dami daw Pinoy dito na mapagtangunan. Huwag lang daw mahiya magtanong. So yun ang ginawa namin. Nakarating kami dito dahil sa maraming tanong. So ang nangyari naman, sabi nila yung ticket daw, lang daw, within 1 hour lang daw yun. Pero isa naman na Pinay, ang sabi sa amin, hanggang maghapon, 24 hours, no? Pag once you use it, 1 hour. So, hindi ka na pwedeng pabalik-balik. So, kaya talaga pala siya, puntahan pala talaga. Imagine mo, hindi mo akalain, guys, na talagang andito na kami sa paanan nung Eiffel Tower. Kaya thank you Lord for giving this to us, an opportunity na makapunta kami dito
dahil sa kina Mark at Allen. Maraming salamat. Once in a lifetime, no? Mm. For me, kasi nung pumunta kami dito noon, doon lang kami sa may ano talaga, hindi na kami nakababa dito. Bakit? Well, I think, I don't know, siguro hindi pa siguro open. That time siguro na, kaya ngayon talagang, Pero ngayon lalo Na-develop. pinapaganda pa nila. na-develop na eh, kaya ngayon makikita nyo guys na doon sa may bandang labas, ay dine-develop nila yung places. So, every year, merong improvement. May-maintain nila yung ano, kahit yung bakal niya na nakatayo. Gold siya. Siguro sa gabi siguro ang ganda tingnan niya, no? Yun na, Ang ganda daw yan. Paiba-iba Kaya, daw yung ilaw sa gabi. So mamaya- talagang hanggang mamaya pa kaming gabi dito. Magsuscroll lang muna kami Anyway, dito. the sunset will go down Scrolling. 5 o'clock in the afternoon. So, gabi na. Kaya, we'll wait until the sunset. And then, go back to the hotel. So, yun guys, no? And, You will wait for the sunset or you will wait for the lights that yeah, will turn sunset on? and lights around. Not only this here, but also around the city. Kaya, marami. Kain tayo mani guys. Baon namin habang naglalakad. See? And ngayon, ang problema natin tomorrow, yung tinuturo ng staff sa hotel na kasi yung plano namin na another train. Kaya Going lang, to the airport. kaya lang ang sinabi naman mayroong bus na marami atang stopover, so I don't know which one we're gonna follow kasi mayroong magsasabi na train. Kaya lang baka siguro kung train malayo na sa airport. Pero kung bus, malapit daw ang offloading ng ano. Yeah. So, yeah, good thing now. Ganitong oras, it's I think it's 12 noon na. Mga wala. 1 o'clock. At this time, medyo dito sa loob, kukunti lang yata ang pumapasok. Pero doon sa labas, hanggang Pila labas doon. Doon sa may, ano natin kanina, pumasok tayo sa Paglabas natin sa metro, paglabas sa metro station. daming tao doon napapakuha ng pictures. So, what else? And guys, no, and ano nyo na lang, just take a look na lang sa mga video clips namin and enjoy what we see and what you see also. At binidyoan ko yung around the view of this a very high tower ng Paris. Yan ang pinaka-landmark ng Paris. Ano na? Very Sige popular. guys, ano na lang update namin kayo ulit mamaya. Ingat kayo lahat dyan. Kita ma-picture tayo muna. So finally, we're out from the last station, no? Which is Trocadero. Ayan. At it's only about 8 minutes walk from here going to Eiffel Tower. Nasa kabilang side lang. And Ito yung DRR, kaya guys, no, kung first time ka lang mag metro train, talagang maliligaw ka kasi meron palang mga di yung diretso lang yung puntahan mo, kundi we're gonna stop over from one place to another place and then lilipat ka sa kabila. The same thing with Dubai, no? Dubai, I think it's well organized, but here mahihirapan ka lang dahil kasi most people are not speaking English or French.
Kaya talagang mahihirapan ka lalo na sa mga billboard, mga ano sa ano niya kung anong mga exit dapat alamin mo rin. Ang sortie pala meaning exit. So kailangan aware ka sa mga sign din. Pag hindi mo naintindihan, you have to ask. Dito tayo dito tayo magsasalita mamaya. Doon tayo sa So finally, ay nakita na namin yung Eiffel Tower. Ayun. And we're heading closer. Yan, marami ng tao. So, good thing na maganda ng weather kasi ay nang nakausap namin yung taxi driver last night na talagang 3 days, consecutive days na it's raining. So, talagang it's a blessing na nakarating na kami dito. It's a sunny day and medyo malamig lang siya. Ay nakikita nyo mainit siya pero grabe pala ang kuwan ng lamig. Talagang nako ay talagang pag manipis lang ang jacket mo, lalamigin ka talaga. Ayun guys, no? And they started to develop right here. Kasi last time, I believe it's 15 days ago, ay hindi pa masyadong na-develop ang area dito. So, yun. Alam nyo naman na every year siguro ay, kung ano ang pwede nilang ikaganda ng landmark nila ay binabago nila. So, ayan. Picture muna kami. Yes. Dito kami ngayon. Mag-live muna tayo. Hindi tayo nagpa-picture na tayo picture. Ganda ng picture natin. So, bumaba na kami guys, no? At pupunta kami doon sa pinaka-base ng Eiffel Tower. So, dito muna kami na while we are walking closer to that tower, ay titingnan natin dito kung ano talagang dinidevelop nila dito sa isang ground place. Ayun, yan, busy yung mga contractors and everything, you know. So, I think next year it's gonna be different, no? May mga events na ilalagay dyan or whatever. Ayun, so yun, nakikita na yung Eiffel Tower. Well, just until here guys, no? At susubaybayan nyo na lang yung next video namin. At doon mismo kami sa ilalim ng Eiffel Tower. Okay, thank you for watching. Bye!